Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo pagkaraan ng Pentekostes. Ngayong linggo, tayo ay nagtitipon upang purihin ang Panginoon na patuloy na nagpapakita ng habag sa kanyang bayan. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita ni Jesus ang mga tao na pagod at nangangalat, gaya ng mga tupang walang pastor. Sa kanyang malasakit, tinawag niya ang mga alagad upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagpapagaling at pangangaral ng mabuting balita. Tayo ay inaanyayahang manalangin upang magpadala ang Diyos ng mga lingkod na handang magbahagi ng kanyang pag-ibig. Sa ating pagdiriwang, buksan natin ang ating puso sa Espiritu Santo na nagbibigay lakas sa ating pananampalataya. Sa bawat panalangin, atin din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Marisa Lubes, Alaysa Sarmiento, Cristina Perlas, Jay Cricania, Mary Grace Mani, Lance Jacob Yegalan, Adelia Manalo, Edna Perlas, John Arianzares at Warren Villavicencio. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ng pambungal na awit. Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nakarating mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Aminong isa sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Maawa nawa kayo ng mapangyarihang Diyos at patawarin ang inyong mga kasalanan at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan
ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga tao ay mabuting kalooban, Panginoon Diyos aming magalangin, makapangyarihang Diyos at Ama. Sinasamba namin, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, dahil sa iyong kalwalhatian, Panginoon Jesucristo, bugtong na ng Ama. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Ikaw na nakaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, tanggapin mo ang aming kahilingan, sapagkat Ikaw lamang banal. Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang kataas-taasan. Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Buting Panginoon, panatilihin mo po ang iyong simbahan sa matatag na pananampalataya at pagmamahal sa iyo, upang sa pamamagitan ng iyong mga kaloob ay maipahayag naming walang takot ang iyong katotohanan at maitaguyod ang iyong katarungan ng may habang. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo manalangin, makapangyarihan sa tulong ng Diyos. Salamat po sa pagkataon nito na muli namin natunghayan ang kagandahang loob mo upang masilayan namin ang iyong gandang nilikha dito sa sanlibutan. Sa walang umpay, pagkaloob mo sa amin ang biyaya ng buhay. Ganun din po, kasabay ito, magpasalamat ay nagpasalamat din po ang aming mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na kina Maris Saludes, Alaysa Sarmiento, Cristina Perlas,
Jake Ricania, Mary Grace Mani, Lance Jacob Diegalan, Adila Manalo, Edna Perlas, at hindi po kay Jonar Rienzares, na aming ipinapanalangin sila, Panginoong Diyos, na naway patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway patatagin mo sila, lalo-lalo na ang kanilang pananampalataya sa iyo upang sila'y patuloy na mga paglingkod sa iyo. At ganoon din po sa sabay ng aming pagpasalamat, ang pagdiriwang itong banal na misa ay pinapangunahan din po sa bawat sponsor, lalo-lalo na ang Second Sunday Mass sponsor na ito pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa pamilya ni Canuto Rienzares, Joey Ricania, Michael Medina, Teofilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labusta, Romeo Celda, Joey Sarmiento, Berhelio Rienzares, Norbin Magtaran, Albert Ubis, Teodimo Preyas, Felix Morales, Roel Saludis, Richard Magsana, Junicio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana, abyo din po sa pamilya ni Jovita Preyas, na nawa o Diyos, patuloy mo nawang ipagkaloob sa kanila ang isang masaganang pamumuhay upang sa ganon, sa pamamagitan nila ay mainhayag ang iyong kadakilaan sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo ay nalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagkatipon dito na puno na pasalamat. Kasabay ng aming pasalamat ay amin din po itinutulog sa pamamagitan ng aming mga nagkakaisang panalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Aming pinapanalangin sila, O Diyos, na naway patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang iyong awa at pagalingin mo nawa sila mula sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, Father Edwin Luto, Dolores Ricania, Ana Maripa, at din po sa aming kapatid na si Emily de los Santos. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin, O Diyos, na walang hanggan. Amin din po inaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay. Lalo-lalo na ang kaluluwa ni Olivia Ariana, na nawa, O Diyos, sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay, ay pagkaloob mo sa kanya ang tanglaw sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo upang masumpungan niya ang buhay na walang hanggan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ang katapatan ng Diyos sa kaniyang pangako kay Abraham at kay Sarah. Sa kabila ng kanilang katandaan, tinupad ng Panginoon ang kaniyang salita. Ang kaniyang salita ay totoo at natutupad sa tamang panahon. Isang paalala sa mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 18, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 15, at magpapatuloy sa Kabanata 21, talata 1 hanggang 7. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng langit. Nooy kainitan ng araw at nakaupo sila sa pintuan ng kanyang tulya. Walang ano-ano may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinulubong ang mga ito at sila yumako ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo dito sa gilid ng puno at kukuha kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Paghahanda ko rin kayo ng mga kain para lumakas kayo bago ang paglalakbay. Ikinagagala ko kayong pagtingkuran habang naririto kayo sa amin.
Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang susunod." Dali-daling pumasok sa tulda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang goya at mula sa kawan. Ipinagluto kaagad ang isang alipin. Kumuha rin sila ng keso at gatas, kasama ang lutong karne at inhain sa mga panauhin. Hindi sila lumalalo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tulda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ng panahon at pagbalik ko ay may anak na siya." Noon na kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tulda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinalapnan si Sarah. Lihim ng tawa si Sarah at nagrikas sa sarili. "Ngayon naman matanda na pati ang aking asawa. Masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah? At nagsasabi kung kailan siya tumanda, saka siya nagkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham. "Meron ba siyang kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinasabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sabi nila, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahon ng sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham, Isaac ang pangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang anak sa 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito ay tiyak na matatawanin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon, si Abraham, sino magkakapagsasabi sa kanya na ako ay mag-aalaga pa ng bata? Gayun man, nabigyan ko pa rin siya ng anak at kahit siya ay matanda na." Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Punuin mo, Panginoon ko, sa maganda na balita mo, ang diwa ng habang lingkod mo, na sa'yo ngayon sumasamo. Buhay ko'y walang makuluhan, kung ako'y hindi pag-alian, ng banal mo na katuruan, malala ay katotohanan. Buksan mo, Panginoon ko, yaring isip na mula sa'yo, nang lagi ko na mapagtanto, na ikaw lang ang pag-asa ko. Buhay ko'y walang kabuluhan, kung ako'y hindi
Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pag-asa ay hindi humihina, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 8. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Jesucristo, pinamasa natin ng kagandahang loob ng Diyos. At tayo ay nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makababahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang ating pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsisilip po tayo ng hanggang pag-ibig sugay sa ating pag-ibig. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ay kay San Mateo. Sa kabanata siyang nagsisimula sa talata 35 hanggang kabanata 10 sa talata 8. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.